Hey, what's up? Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay gagawa natin ng reaction video. Ang video ni Good News Philippines. Title po nito, China Act of War. Kapag inagaw ng China ang BRP Sierra Madre, lalaban ng Pilipinas at Amerika. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Good News Philippines, mag-subscribe ka na, nasa description ng link na kanyang video. At huwag mo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel and like this video kung magugustuhan mo ating reaction video. At comment down below kung anong magiging saloobin mo kapag napanood na natin tong video ni Good News Philippines. Simulan na natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sinabi na kapag sinalakay ng China ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal, lalaban ang Pilipinas. Ito rin ang magiging dahilan upang matrigger ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American And we intervention? will react. And naturally, we would expect it. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Browner Jr., may malaking pagkakamali ba nang hindi nito tinanggap ang alok ng Amerika na sasamahan ang mga barko ng Pilipinas? Tama. Napakalaki pagkakamali. Matagal na po dapat tayo nagpasama, no? Kung tayo po ay nagpasama, ay wala na pong mangyayari yung mga naputulan ng daliri, nasirang mga inflatable at kung ano-ano pa. Lalo na po yung nangyaring dehydration dyan sa Teresa Magbanwa. Sa resupply mission sa West Philippine Sea, kinumpirma ng China Coast Guard na nakita nila noong ika-14 ng Setyembre taong kasalukuyan na lumabas ang barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Kumpirmado, 2 barkong pandigma ng Germany dumating na sa Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sinagot ang tanong na kapag puwersa ang inagaw ng China ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal, ito ay isang act of war. Magre-react ang Pilipinas laban sa China at ito ang isa sa mga dahilan upang ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Papasok ang Amerika upang ipaglaban ang Pilipinas. Ang BRP Sierra Madre LS-57 ay hindi isang luma o kalawanging barko tulad ng nakita ng iba. Ito ay isang aktibong barko, outpost ng mga sundalong Pilipino at tanda na ito ay teritoryo ng Pilipinas sa karagatan ng... At tatandaan nyo, ang mga barko po natin dyan sa West Philippine Sea ay karugtong po yan ng ating bansa. No, ganun po yan eh. Lahat po ng vessel dyan, basta po pagmamayari ng Pilipinas at ng gobyerno natin, ayan po ay extension ng ating bansa. Kaya hindi po basta-basta mga barko lang yan mga yan. Kahit po yung BRP Sierra Madre na talagang naka-station lang dyan. West Philippine Sea. What's behind this uptick in tension? What changed? I think what changed is the determination of the Philippines to say no. You're standing up to China? Oh, yes. Yes. And they don't like it. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American And we intervention? will react. And naturally, we would expect it. You're talking about a rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. Tama. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Grabe si Sec Gibo, palakpakan natin. Napakahusay sumagot, no? Tama nga naman yun, no? Hindi lang yung kinakalawang na barko. No, may mga tao din doon at mga outpost natin yon, bantay natin doon sa Ayungin Shoal yon, at yun po ay ating teritoryo, yung kinalalagakan ng BRP Sierra Madre. Galing ng sagot ni Sec Gibo dito, no? Ito po yung matagal ko nang sinasabi, no? Sana po itong si Sec Gibo na lang po maging spokesperson. Kasi po siya po yung may sense talaga na magsalita. At alam natin na gigil na rin siya sa ginagawa sa atin ng China. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Sobrang ano talaga, ibang level yung utak ng taong to, no. Ang galing ng sagot niya doon, no. Hindi lang yan kinakalawang na barko, no. Yan ay part ng aming teritoryo at may mga tao doon.
Grabe, ang galing. Vessels solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Yes. Marami pa rin sa ating mga Pilipino ang hindi makapaniwala sa bagong development sa Escoda Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard Commander, hindi umatras ang kanilang barko sa Escoda. Merong nagsabi na ito ay resulta ng pag-uusap ng Pilipinas at China, kaya't inalis na ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Well, hindi natin alam kung talagang dahil sa pag-uusap ay pinull out ang Teresa Magbanwa. Hindi po natin alam kung may deal dyan, no? Sa pag-uusap na yun. Kasi nagulat tayong lahat bilang pinull out ang Teresa Magbanwa ng walang kapalit. No? Kaya sila lang ang nakakaalam niya, no? Yung diskarte na yan, sila lang ang nakakaalam kung ano ba talaga, kung may pag-uusap ba o talagang dahil may medical emergency talaga. Kaya hindi po natin alam, pero yung ating pananaw at opinion talaga dito ay hindi po talaga maganda na pinull out nila ang Teresa Magbanwa ng walang kapalit. Kasi alam po natin na mahihirapan na po tayong bumalik dyan. Although sinasabi po nila ngayon na meron na po silang ipinalit, no? O mayroon na silang pinapuntang panibagong barko dyan sa Escoda Shoal, pero mas maliit doon sa Teresa Magbanwa. Wala pong balita kung ano pong pangalan ng barko at kung nasaan na po yung barko na yon, kung tagumpay po bang nakabalik sa Escoda Shoal. Pero ito ay itinanggi naman ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Secretary Manalo na walang kasunduang napag-usapan ng Pilipinas at China upang alisin ang BRP Teresa Magbanwa sa Well, dati pa naman sila nakipag-usap, di ba? Kasi may history na tong DFA, di ba? Nakaraan lang, di ba? Nakipag-usap sila. Ayun nga, wala pa rin nangyari dahil lumabag agad ang China sa napag-usapan at binabaliktad pa tayo na tayo daw ay nagpaalam sa kanila at alam nila yung ating dalang mga supply nun. At yun, kahit ano pong gawin natin pakikipag-usap sa China talaga, ay hindi po nila tayo susundin. Ganun po yung, kaya wag na po tayo makikipag-usap. At kung meron mang totoong pag-uusap dito sa pag-pull out sa Teresa Magbanwa, ay sila na po nakakaalam yan kasi po hindi po natin talaga alam at hindi nga po umaamin ngayon dito si si Manalo kung merong pag-uusap. Usapan ng Pilipinas at China upang alisin ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda o Sabina Shoal. Dismayado din ang karamihan sa ating mga kabayan kung nabigyan lang sana ng supply ang MRRV 9701. Naroon pa rin sana ito nakaangkla bilang tanda ng ating soberanya sa Escoda Shoal. Ibig sabihin lang po talaga na hindi talaga natin kaya ng one-on-one ng China. Kasi yung resupply mission natin sa Teresa Magbanwa ay failed. Di ba? Hindi naman magugutom yung mga yan, hindi naman matidehydrate yung mga yan kung tayo ay successful. No, yung may helipad, di ba? Ginawa natin yan, nagano tayo, helicopter, successful isang beses, pero hindi na po nasundan. Ganun po yun. Kaya yung mungkahin natin na magpasama na sa US, dyan sa West Philippines, yun na po talagang pinaka-final o pinaka-matinding dapat gawin ng Pilipinas para makapaglayag tayo ng malaya dyan sa ating sariling EEZ. Naroon pa rin sana ito nakaangkla bilang tanda ng ating soberanya sa Escoda Shoal. Mga kababayan tayong sinisisi naman ang pagkukulang ng Armed Forces of the Philippines dahil sa hindi nito pagtanggap ng alok na tulong ng Amerika. Nasasamahan nito ang resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Well, totoo naman Lalo't yung sinabi nito ni Browner, di ba? Ulitin na naman natin na kailangan daw nasa verge of hungry na talaga at talagang verge of dying, dun pa lang hihingi ng tulong sa US. No, ganun po yung sinabi nito ni General Browner. At talagang nililigawan tayo ng US, no, kasi kinausap na nga rin siya ni Papa Ron ng harap-harapan nun na parang ganun nga, parang minumungkahin na magpasama na tayo. Pero itong si Browner ay iiling-iling lang po nung time na yon. Kaya ito po si Browner, yung pinaka na-bash po talaga sa social media. Hanggang ngayon, lahat po, kahit po dito po sa aking channel, sa comment section, Browner resign. Ganun po yung sinasabi ng mga subscriber ko po. No? Hindi po natin masisisi, no? Yung mga tao kasi po siya po yung nagbitaw ng ganung salita na nakakababa ng moral, no? Kaya yung sa sitwasyon ngayon sa Teresa Magbanwa at walang kapalit, lalo pong bumababa ang moral ng mga Pilipino.
Kung inyong maalala mga kabayan, noong ika-30 ng Agosto taong kasalukuyan, matapos mag-alok ang Indo-Pacific Command ng tulong na pwede nitong sama ng resupply mission sa West Philippine Sea, tinanggihan naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. na kapag nagutom na ang mga sundalo natin at wala na silang mga supply dahil sa hinaharangan ng ito ng China at kapag sila ay nasa bingit na ng kamatayan, doon pa lang tayo hingi ng tulong sa Amerika. Sinabi rin pala dito ni Good News Philippines, no, yung sinabi ko, no? Kasi po, yun po talaga yung matatandaan natin na sinabi nito ni Browner. Tapos ngingisi-ngisi pa siya nun. Parang hindi naman nakakatawa yung sitwasyon eh. Pero ngumisi pa siyang ganun. Parang nakaka-insulto, di ba? Isipin nyo yung mga kababayan natin o yung mga sundalo o PCG natin na dineploy doon sa Teresa Magbanwa at sa BRP Sierra Madre. Hindi po biro yung sinusuong nilang ano doon. Hirap. Kasi po, di ba? Alam naman natin yung ginagawa sa atin ng China talaga. Dahil ayon sa Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, marami pa naman daw mga opsyon ng Pilipinas. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? When our troops are already hungry, they don't have any supplies anymore because our resupply missions have been blocked and that they're on the verge of dying. Then that's the time we're going to seek the help of the United States. So, Ngimisi pa eh, no? Arang ano lang eh. Yun yung sinasabi natin dito. Ayan yung nagpa-ano sa kanya. Nagpa-lubog kay Browner sa social media. Isipin mo, official ka eh, di ba? Tapos ganyan yung sasabihin mo. Ibig mo sabihin, kailangan pang merong anong buhay bago talaga tayo hihingi ng tulong. Di ba mas maganda yung suggestion ni Papa Ro? Na magpasama na kayo, yung pirma nyo na lang o yung go signal nyo na lang ang kailangan para masamahan namin kayo. Pero ayaw talaga. Hindi po natin alam kung bakit. No? Okay na sana kung ayaw talaga nila eh. Pero may ganito pa siyang statement na nakakababa ng moral. Kawawa naman po yung mga sundalo pala natin na madideploy talaga sa mga barko sa West Philippines. Kung ganun, no, kailangan pa nilang magbuwis ng buhay para tayo humingi ng tulong sa US. Maling-mali po talaga eh. Kaya sana, ewan ko na po, no, kung ano pong kahihinatnan nito ni General Browner. No? Taong bayan na nga po ang nagsasabi na wala na po silang tiwala dito po kay General Browner. But then again, we still have a lot of options. Ganito nga ang sinapit ng crew ng BRP Teresa Magbanwa. Gutom at uhaw ang sinapit ng mga kababayan nating mga Pilipino sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. O bakit? O ito nangyari na nga. Ginutom, di ba? Kasasabi lang ni Browner, di ba? Nagutom ang mga nasa Teresa Magbanwa at dehydrate. Bakit hindi pa rin tayo humingi ng tulong sa US? Ayan na naman tayo di ba? Kaya lalong magagalit ang mga tao kay Browner. Kasi nangyari na nga, eto na. Pero ba't hanggang ngayon wala pa rin? Hindi pa rin tayo humingi ng tulong sa US? Dahil sa ginawa ng China, ang tanong, humingi na ba tayo ng tulong sa Amerika? Aba, wag naman sana mga kabayan. Pero baka sa susunod, kapag nagmatigas tayo sa tulong ng ating mga kaalyado, baka mga sundalo na mismo ng BRP Sierra Madre LS-57 na nagbabantay sa Ayungin Shoal ang aalis dahil sa uhaw at gutom. Ayun na nga di ba? Sinabi ko na po yan sa nakarang reaction video ko. Kung yung Teresa Magbanwa ay high-tech at bagong barko, ay kumbaga naubusan ng supply. Diba? Pero may kakayanan na gawing purified water ang salt water ng dagat. Ang BRP Sierra Madre ay wasak-wasak na po yun, durog na eh. Kalakalawang, wala na pong kakayanan para mag-purified ng salt water. Isipin nyo ko yung Teresa Magbanwa, hindi nila masuplayan ng pagkain at ng inumin. Paano pa kaya yung nasa BRP Sierra Madre? Kawawa naman po talaga sila. Di ba? Sana po napupukusan din yung BRP Sierra Madre kasi hindi po biro yung mga nakadeploy po doon. Nakikita po natin talaga na hirap na rin po sila ron. Sana po, yun nga po yung tinaasan din po ni Pangulong Bongbong Marcos yung ng allowance ng mga ng mga sundalo, dapat nga po 500 plus pa po na pagtaas ganun o mas mataas pa kasi po hindi po biro ang trabaho ng ating mga sundalo. No, kaya ito pong statement ni General Browner na nangyari na nga diyan sa Teresa Magbanwa nasaan na? Ba't hanggang ngayon hindi tayo humihingi ng tulong sa US, di ba? Ay nakita na ng China ang kahinaan na pwede nilang gamitin upang tuluyang makuha ang West Philippine Sea sa atin. Ano ang masasabi niyo mga kabayan?
Armado, 2 barkong pandigma ng Germany dumating na sa Pilipinas. Laki, grabe. Ito ang bansang hindi basta-basta. Nako. Wag magbabanggain ng China to, yari kayo dyan sa Germany. Alam nyo na history ng Germany, nako. Ito lang din nakakataba ng puso, no? Ito lang yung maganda sa atin ngayon dahil bubuhos ang suporta ng lahat ng malalakas sa bansa o rather lahat halos ng mga bansa sa Pilipinas. Dahil nakikita ng bansa na tayo po ang nasa tama at magaling po ang ating Pangulo. First time po nangyari yan. No? Kaya nakakataba lang ng puso kasi may ganito pong nangyayari na ngayon. Dati po ay walang ganyan. Dati po ay ayaw tayo suportahan, iniiwasan tayo dahil po dun sa mayabang nating ex-president. Pero ngayon ang ating Pangulo, no, napakabait at talagang friendly. Nakikita natin dito talaga yung pakikisalumuhan niya sa iba't ibang leader ng buong mundo. Kaya ngayon binubuhusan tayo ng tulong at suporta. Nakakabilib lang talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa part 2 na to, no. Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's a great honor. Yeah, we are very much looking forward to be here and where should I say? Right. Thank you, Sir Simon. Thank you. Galing talaga. Sana maglayag din tayo, no, kasama yung Germany diyan sa ating easy para mas maangas, no, kasi iba pong level din ng Germany talaga, hindi basta-basta yan, proven na yan sa ganyang larangan. Ayun lang po, no, ating po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni Good News Philippines. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link ng kanyang video. At sana wag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Paki-like po tong video, no, malaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa aking channel. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.